Isang binata na nagngangalang Yimin ang masiglang nakikipaglaban sa kanyang katawan, may hawak na tisyo sa kanyang kamay. Hindi mahirap hulaan kung ano ang kanyang ginagawa na isang bagay na ginawa ng lahat ng mga batang lalaki sa kanyang edad. Biglang bumukas ang kanyang pinto at mabilis na inilipat ni Jin ang screen ng kanyang computer sa isang online learning website. Pinayuhan siya ng kanyang ina na alagaan ang kanyang kalusugan at huwag masyadong magpakasawa sa mga ganitong gawain dahil maaaring makaapekto ito sa kanyang pag-unlad ng utak. Inis na itinaboy ni Yimin ang kanyang ina at pagkatapos ay humiga sa kanyang kama, pinag-iisipan ang payo nito. Sa totoo lang, alam ni Yimin na hindi malusog ang ugali na ito, ngunit sa pagdadalaga naramdaman niyang hindi niya mapigilan ang sarili. Kinabukasan nasubsob si Yimin sa kanyang mesa sa paaralan. Nakilala agad ng matalik niyang kaibigan na pagod na siya sa gabi-gabi niyang ugali. Hindi man aminin ni Yimin, halata sa mukha niya ang pagod. Nang tanghalian, habang kumakain ng maanghang na instant noodles, tumangala siya at nakita niya ang girlfriend sa tapat niya na kumakain ng sausage. Ang imahe ng kanyang basang dila na dumadaos-dos sa ibabaw ng sausage ay nagpadala sa kanyang imahinasyon at nagsimulang mag-react ang kanyang katawan. Nang gabing iyon, si Yimin ay nasa harap ng kanyang computer, nanginginig ang kanyang katawan. Ito ay isang pang-araw-araw na pangyayari. Kahit nasabos ang kaunting pakikipag-ugnay sa isang babae o ang paningin ng kanyang guro na naka-white shirt na nag-lecture ay mag-trigger ng pisikal na tugon na hindi niya mapigilan. Sa bawat oras na uuwi siya sa kanyang desk. Isang araw nakatulog si Yimin sa klase nang gisingin siya ni Lee Kae-yong, ang pinakamagandang babae sa klase. Mag-isa sa silid na magkasama, nagsimulang tumakbo ng ligaw ang imahinasyon ni Yimin. Lumapit sa kanya si Lee Kae-yong at mahinang bamulong na oras na para sa P-class, saka tumalikod at umalis. Nang maglaon sa klase ng sining, hiniling ng guro si Lee Kae-yong na maging isang modelo. Maganda siyang tumayo sa harap ng klase, tinanggal ang pagkakatali sa buhok. Bawat galaw ay naglalabas ng pang-akit na bumihag sa mga lalaki at nagdulot ng inggit sa mga babae. Umupo si Yimin na tulala sa kagandahan ni Lee Kae-yong. Mula sa sandaling iyon, nahulog siya sa babaeng ito, isang taong hindi mapaglabanan sa bawat lalaki. Lihim pa siyang nag-sketch ng portrait niya tuwing break time. Kinabukasan, nagpa siya ang guro na muling ayusin ang sitting chart para maging patas. Ang mga pangalan ng estudyante ay lumabas sa pisara at random na inilipat. Sa isang stroke ng hindi kapani-pani, walang swerte, si Yimin ay naatasan na umupo sa tabi ni Lee Kae-yong. Sa ilalim ng mapagmatsyag na mata ng guro, matagumpay siyang nakarating sa upuan sa tabi niya. Si Lee Kae-yong ay masigasig na iniabot ang kanyang kamay na gustong magkaroon ng isang palakaibigang relasyon. Gayunpaman, nag-alinlangan si Yimin, pakiramdam niya ay hindi malinis ang kanyang mga kamay at hindi karapat-dapat na hawakan siya. Ngunit hindi tumigil doon si Lee Kae-yong. Naglabas siya ng hand lotion at sa sobrang dami, dahan-daang inilapat ang sobra sa mga kamay ni Yimin. Ang kanyang malambot na haplos ay nag-apoy ng kung ano sa loob niya at nagsimula siyang mag-react ng pisikal. Kung mayroong mga antas ng tina na nangangahulugang manipulative na pag-uugali, si Lee Kae-yong ay tiyak na isang antas na kinatatakutan ng lahat ng babae. Kinabukasan, isang malaking insidente ang naganap sa paaralan. Inilabas ng lahat ang kanilang mga telepono at pinanood ang mainit na balita sa website ng paaralan. Aksidenteng nakunan ng isang mag-aaral ang isang video ng sayaw sa pasilyo ang isang lalaking estudyante sa isang silid-aralan na nagsasagawa ng isang malaswang gawain. Si Lee Kae-yong, palaging banayad at mabait, ay nagpahayag ng kanyang opinyon na tinawag ang tao na isang hayop na nagsasabing isang hayop lamang ang hindi makakontrol sa kanilang mga pagnanasa. Ang pahayag na ito ay tumama ng husto kay Yimin dahil ang kanyang sariling kontrol sa lugar na ito ay hindi mas mahusay kaysa sa tao sa video. Para baguhin ang kanyang sitwasyon, nagsimulang maghanap si Yimin online ng mga paraan para makontrol ang kanyang mga pagnanasa. Natagpuan niya ang isang organisasyon na dalubhasa sa pag-iwas na nangangako na kung susundin ang katawan ng isang tao ay muling isisilang at maaabot ang isang perpektong estado kahit na makakamit ang immortalidad. Nasa sabik sinimulan ni Yimin na punan ang kanyang personal na impormasyon. Sinimulan niya ang ugali na ito sa 8 baitang isang beses sa isang araw at pinanatili niya ito sa loob ng 5 taon anuman ang lagay ng panahon. Matapos punan ang form, nagsimulang manood si Yimin ng mga video ng pinuno ng organisasyon na kilala bilang Brother Juwo.
Ipinaliwanag ni Juwoo ng detalyado ang pagkilos ng paghuli ng ardilya at paglalagay nito sa isang garapon, isang euphemism para sa masturbation at ang mga nakakapinsalang epekto nito. Ang unang hakbang sa pagtigil, idiniin niya, ay upang maiwasan ang lahat ng hindi malusog na nilalaman. Si Min ay masigasig na nagtala at nagbasa rin ng mga testimonial mula sa ibang mga miyembro. Sa loob ng organisasyon, isang tao ang nag-claim na ganap na gumaling pagkatapos ng isang buwang pag-iwas. Ang isa pa ay nagyabang ng pagkakaroon ng kapangyarihan sa teleportasyon pagkatapos ng 3 buwan. Halos lahat sa grupo ay nagbahagi ng isang karaniwang katangian, makinis na balat ng sanggol. Sa pamamagitan ng malawak na data, nalaman ni Yimin na ang pag-abstain sa loob ng 100 araw ay nagpapadali umano sa paghahanap ng kasintahan. Pinasigla nito ang kanyang determinasyon na umiwas sa loob ng 100 araw upang ituloy si Hikayon. Tinanggal niya ang lahat ng kanyang mahahalagang video at nagsimulang tumuon sa kanyang pangarap na mapagtagumpayan siya. Dahil sa ambisyong ito, nagsimula siyang magsanay ng basketball at mag-solve ng Rubik's Cube sa kama. Sa ikatlong araw ng pag-iwas, natuklasan ni Yimin na nagkaroon siya ng Hawkeye vision na nakakakita ng lihim na pagtatagpo ng kanyang guro mula sa daan-daang metro ang layo. Pagsapit ng ika-5 araw, naging mabilis siya sa kidlat na gawang sumugod sa tabi ni Hikayon sa isang iglap upang kunin ang kanyang nahulog na telepono. Nang makita ang kanyang hinahangaang titig, nakaramdam ng labis na kasiyahan si Yimin. Fast forward sa ika-7 araw ng abstinence. Sa klase ng sining, nakita ni Hikayon ang mga guhit ni Yimin tungkol sa kanya at pinuri ang kanyang talento na nagmumungkahi na maaari siyang maging isang comic book artist. Sa sobrang tuwa, ipinagmalaki pa ni Yimin na ipagmamalaki niya ang kanyang kakayahan sa harap ng Roman 6 na Kim, malamang na isang sikat na artista o figure. Gayunpaman, walang nakapansin na tahimik na lumabas ng classroom. Mula noon, naging mas structured ang buhay ni Yimin. Tuwing gabi, nag-eehersisyo siya o nagbabasa sa bahay. Bumuti ang kanyang mental state at umunlad ang kanyang relasyon kay Hikayon. Tinanggap pa niya ang friend request nito sa social media. Buong pagmamalaki, ibinahagi ni Yimin ang kanyang matagumpay na paglalakbay sa pag-iwas sa forum ng organisasyon. Gayunpaman, ang iba pang mga miyembro ay nagbuhos ng malamig na tubig sa kanyang sigasig. 1 linggo pa lang ang simula. Sa ika-10 araw, magsisimula ang isang mahirap na yugto na tinatawag na bangungot na panahon, kung saan ang sensitivity ay tumaas ng 10 beses. Ito ang tunay na pagsubok para sa mga nagsasanay ng abstinence. Oo naman, pumasok si Yimin sa bangungot. Lahat ng nasa paligid niya ay naging tukso, mula sa pagkain sa refrigerator hanggang sa nakakaakit na kilos ni Hikayon habang naglalagay siya ng lip balm sa paaralan. Bawat galaw niya ay hindi kapani-pani, walang banayad, ngunit sapat na upang pukawin ang puso ng sinumang ordinaryong tao, lalo na si Yimin na dumaraan sa masakit na yugtong ito. Nagsimulang mag-react ang katawan ni Yimin. Dali-dali niyang tinakpan ng notebook ang lower half niya, pero simula pa lang iyon. Sa klase, inilagay ni Hikayon ang kanyang kamay sa kanyang hita, mainit ang hininga nito sa kanyang tainga. Hindi kinaya ni Yimin. Ang yugtong ito ay talagang mas masahol kaysa sa kanyang naisip. The Maging ang toilet toilet paper paper roll in the roll sa banyo bathroom ay seemed tila suggestively nagmumungkahi na placed. inilagay. The curtains and Ang mga kurtina sa silid-aralan, kapag tumingin sa isang tiyak na paraan, ay kahawig ng 2 katawan na magkakaugnay. Sa bahay, si Yimin ay desperadong naghanap online para sa tulong. Hindi na niya kinaya. Si Juwoo, marahil ay isang mas matandang kaibigan o tagapayo, ay pinayuhan siya na manatili ng kahit 1 metro man lang ang layo sa mga babae upang makaligtas sa bangungot na panahon na ito. Tinamaan ng kaliwanagan si Yimin. Kinabukasan, sa paaralan, kinaladkad niya ang kanyang mesa palayo kay Hikayon na sinasabing mayroon siyang masamang amoy bilang dahilan para sa biglaang distansya. Si Hikayon, abalang-abala sa kanyang hindi magandang resulta ng pagsusulit, ay hindi gaanong pinansin. Sa pagkabalisa, inimbitahan ni Hikayon si Yimin na tumambay pagkatapos ng klase. Kailanman ang masigasig na binata, pumayag siya. Gupitin sa isang karaoke bar. Ang casual na paghawak ni Hikayon sa mikropono ay nagpagulo kay Yimin, ngunit ang kanyang paghahangad ay nanatiling malakas na nagpapanatili ng mahalagang 1 metrong distansya. Sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring nangyari kung hindi nakakulong sa madilim na silid na iyon? Pagkatapos, naglakad-lakad sila sa tabing ilog. Sa gulat ni Yimin, nagsindi ng sigarilyo si Hikayon.
Noong gabing iyon nag-scroll si Yimin sa mga larawang kinunan niya kasama si Lee Kayon, nakaramdam siya ng kasiyahan. Kinabukasan inimbitahan ni Lee Kayon si Yimin sa kanyang art studio para ipinta ang kanyang portrait. Habang siya ay nagtatrabaho, siya ay lumalapit, mapang-akit na tumatawid at hindi tinawid ang kanyang mga binti, naglalagay ng kolorete na may mabunga. Gustong malaman kung ano ang pakiramdam ng lipstick na ito, nauuhaw siya. Habang papalapit ang kanyang mukha, namulat ang mga mata ni Yimin. Basang-basa siya sa pawis, nanginginig ang kanyang katawan dahil sa wet dream. Dahil sa kahihiyan, inisip niya kung nabibilang ba ito bilang isang kabiguan sa kanyang 100 araw na hamon sa pag-iwas. Galit na galit siyang kumonsulta sa internet. Sa kabutihang palad, ang sagot ay hindi walang malay na mga slip ay hindi binibilang. Bumauha sa kanya ang ginhawa. Gayunpaman, nagbabala ang website na ang dalawang magkasunod na gabi ay magpapawalang bisa sa buong pagsisikap. Bumalik ang kawalan ng pag-asa. Kinabukasan sa paaralan, ang hall monitor ay nagpapatrolya sa mga banyo na nagbabala sa mga lalaki laban sa labis na paggamit ng toilet paper. Tila ang sunod-sunod na hindi makontrol na mga insidente ay nasira ang reputasyon ng paaralan. Bumalik sa klase, naaalala ang kanyang panaginip tungkol kay Lee Kayon na pangiwi si Yimin. Dahil sa pagkalimot, ipinatong ni Lee Kayon ang kanyang braso sa kanyang balik at hiniling sa kanya na muling iguhit ang kanyang larawan. Ang pisikal na pakikipag-ugnay ay nagpadala ng isang pag-igting sa pamamagitan niya. Kinailangan niyang i-visualize ang hall monitor para mabawi ang kanyang composure. Pagkatapos ng klase, bumisita si Yimin sa library ng paaralan na di umano'y isang lokasyon ng screening para sa abstinence club. May nakasalubong siyang babae doon at awkwardly nagtanong kung may alam ba siya tungkol sa masturbation. Sinampal siya nito at padebog na umalis. Ilang sandali pa lumitaw ang isang seryosong lalaki, nagtatanong sa kanya tungkol sa kasiyahan sa sarili at sa website na madalas niyang puntahan. Sa kabutihang palad, sumagot si Yimin ng tama at dinala siya sa lihim na tagpuan ng club. Nakilala niya ang ilang mukha sa mga miyembro. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay ang presidente ng club, isang tao na naiulat na nag-abstain ng mahigit 1,000 araw. Ang gwapong hitsura ng pangulo ay nagpatibay sa paniniwala ni Yimin na ang pag-iwas ay magpapahusay sa kanyang sariling hitsura at kumpiyansa, sa huli ay makakatulong sa kanya na makuha ang puso ni Lee Kayon. Cut to day, 30 nalampasan ni Yimin ang pinakamasamang panahon ng bangungot. Nakaramdam ng higit na kumpiyansa, nagsimula siyang magbahagi ng merienda kay Lee Kayon. Sa kanyang libreng oras, itinuloy niya ang kanyang hilig sa pagguhit ng manga. Ang babaeng bida walang iba kundi si Lee Kayon, ang kanyang secret crush. Ang pag-eehersisyo sa umaga ay isa ring mahalagang bahagi ng gawain ni Yimin. Gayunpaman, kung makatagpo siya ng mga grupo ng mga kaakit-akit na babae sa kanyang pag-jogging sa umaga, agad siyang tumalikod at uuwi para sa malamig na shower. Ito pinaniniwalaan niya ang susi sa kanyang pagpupursige. Sa ika-60 araw, si Yimin ay sumailalim sa isang kapansin-pansing pagbabago. Nagniningning ang hitsura niya, isang malaking kaibahan sa pagod na hitsura ni Lee Kayon sa boss. Sa pag-aalala na baka makatulog siya ng sobra at hindi siya makahinto, sumabay si Yimin sa bisikleta na sumabay sa boss. Dahil sa kanyang pag-iwas, kahanga-hanga ang kanyang tibay. Huminto ang bus nang malapit ng marating ni Lee Kayon ang kanyang hintuan. Nagulat, binigyan niya ng heart sign si Yimin bilang pasasalamat. Lumakas ang tibok ng puso niya. Na-immortal niya pa ang moment sa manga niya. Lumipas ang oras at dumating ang day 71 ng kanyang paglalakbay sa pag-iwas. Sa kanyang manga, sa wakas ay ipinagtapat ng pangunahing tauhan ang kanyang nararamdaman. 2 araw na lang ang natitira hanggang sa planuhin ni Yimin ang sarili niyang pag-amin kay Lee Kayon sa in-person meeting ng Abstinence Club. Inihayag niya ang kanyang nalalapit na 100 araw na milestone. Natuwa ang mga miyembro, ngunit nabalisa si Yimin. Hindi niya naisip kung paano mag-confess. Umaasa siya ng payo mula sa iba pang miyembro. Naging malungkot ang mood. Natuklasan ni Yimin na wala sa mga miyembro ang nagkaroon ng kasintahan o kasintahan. Ang nag-iisang may anumang romantikong karanasan ay nagkaroon ng online na relasyon na hindi pa nila nakilala. Bumungad sa kanya ang masakit na katotohanan. Hindi abstinence ang dahilan ng pagiging single niya. Ang mga taong may relasyon ay nasiyahan sa mga aktibidad ng mag-asawa, isang kaharian na hindi maisip ni Yimin. Nanghihinayang bumalik siya sa klase.
Isang text message ang bumati sa kanya, binanggit ang Reg Along naghihintay sa kanya sa art room. Naguguluhan, pumunta si Yimin para mag-imbestiga. Walang laman ang silid maliban sa ilang milkshake at isang tanda, iling mabuti bago uminom. Tumalikod siya at nagsimulang mag-alog ng bote. Lingid sa kanyang kaalaman, may isa pang estudyanteng nakunan ang eksena mula sa pintuan. Mula sa anggulong iyon, mukhang si Yimin ay nakikibahagi sa isang medyo kompromiso na pagkilos. Nang maglaon, bumisita si Yimin sa isang print shop upang i-compile ang kanyang 100 araw na manga sa isang libro. Ngayon ang day-day 100 ang araw ng kanyang pagtatapat. Ang lahat ay nakasalalay dito. Iniwan niya ang manga sa library ng paaralan at nag-text kay Hikayen, kung gusto mong basahin ang buong kwento, pumunta ka sa library. Naiintriga sa pamilyar na mga eksenang inilalarawan sa mensahe, pumunta siya. Si Yimin ay nagpadala sa kanya ng isang quadratic equation. Kinailangan niyang lutisin ito upang mahanap ang lokasyon ng manga. Isang veterano lamang ng 10 taon ng pagiging walang asawa ang makakagawa ng gayong hamon. Sa kabutihang palad, si Hikayen ay isang mabuting mag-aaral. Mabilis niyang nalutas ang problema at natagpuan ang libro. Isang mainit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang makilala niya ang mga pamilyar na eksena. Si Yimin ay nakatayo sa malapit, isang bundle ng mga nerbiyos. Huminga siya ng malalim at lumapit sa kanya, handang magtapat. Gusto kita, nagsimula siya. Ngunit bago tuluyang umalis ang mga salita sa kanyang labi, dumating ang hall monitor, hinawakan ang braso ni Yimin at kinaladkad siya papunta sa opisina. Ang monitor ay nag-play ng isang video. Si Yimin sa art room, rhythmically nanginginig ang kanyang katawan. Para sa sino mang nagmamasid, ito ay mukhang incriminating. Sinaway siya ng hall monitor. Sinubukan ni Yimin na magpaliwanag, ngunit walang naniwala sa kanya. Ang insidente ay kumalat na parang apoy. Ang lahat ng mga nakaraang insidente ay iniuugnay sa kanya. Sumabog ang class chat. Kung hindi dahil sa iminungkahi ni Hikayen na matulog na ang lahat, magdamag na sana ang usapan. Kinabukasan, bumalik si Yimin sa klase, sinalubong ng mga awkward na titig. Sinalubong siya ni Hikayen gaya ng dati. Pero bago pa siya makapagpaliwanag, may lumapit pang babae at hiniling siyang lumipat. Nag-aalala para sa kaligtasan ni Hikayen, inilayo ng homeroom teacher ang mesa ni Yimin mula sa kanya. Kaagad pagkatapos, ang isang pa rin na nalulungkot na si Yimin ay tinawag muli sa opisina ng punong guro. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, humingi ng paumanhin ang prinsipal. Lumabas na ang mga miyembro ng Abstinence Club at nilinis ang pangalan ni Yimin. Ni-review nila ang video at sa pamamagitan ng imagery, posture at timing ng event, inalis nila ang posibilidad na si Yimin ang tao sa video. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paghahanap sa iba pang mga lalaking estudyante na sabay na nandoon at nakasuot ng pulang sapatos. Sa huli, natukoy nila ang tunay na salarin sa pamamagitan ng dashcam footage ng guro sa matematika. Laking gulat ng lahat nang matuklasan na ang sospek ay walang iba kundi ang presidente ng Abstinence Club, ang nag-abstain ng mahigit 1,000 araw. Ang presidente ng club na ito ay lihim na nagkakalat ng protina na pulbos sa buong paaralan. Ang kanyang motibo sa pag-frame kay Yimin ay nagmula sa sarili niyang pagmamahal kay Hikayen. Nang makita si Yimin na nasa bingit ng tagumpay, ginawa niya ang planong ito. Bumalik sa silid-aralan, pinawalang sala si Yimin. Ipinaliwanag ng kanyang matalik na kaibigan na si Yimin ay nakikibahagi lamang sa bagay na iyon sa bahay at hindi kailanman sa publiko. Nahuli ang tunay na salarin. Dahil sa kahihiyan, tumakbo si Yimin sa park para magpahinga. Umupo siya sa isang bench sa tabi ng isang maingay na mag-asawa na nagsasabi sa mga single na maglaan ng silid. Akmang tatayo na si Yimin, biglang sumulpot si Hikayen at umupo sa tabi niya. Hawak niya ang comics na iginuhit niya. Tinanong niya, Yimin, talagang umiwas ka ba sa panonood ng mga adult na pelikula sa loob ng 100 araw? Tumanggo si Yimin bilang kumpirmasyon. Pagkatapos, lumapit si Hikayen sa mukha ni Yimin at mahinang sinabi, I like muscular guys and I don't want to date before college. Kung gusto mo, maaari tayong maghintay hanggang kolehiyo upang magsimulang makipag-date. Nabigo ang plano ng pagtatapat ni Yimin, ngunit hindi siya nasaran ng loob. Pagkatapos ng 100 araw na pag-iwas, sa wakas ay hinawakan niya ang kamay ni Hikayen at nakuha pa niyang sumama sa karaoke para sumayaw. Kahit na hindi natuloy ang mga bagay-bagay, ang mga alaalang nilikha nila ay palaging magiging isang mahalagang bahagi ng kanilang kabataan.
Ang tila karaniwan ngunit mapang-akit na pangalan ng batang babae ay Yura. Siya ay napaka-tradisyonal pagdating sa pisikal na pakikipag-ugnayan. Kung ang isang batang lalaki ay hindi sinasadyang nagalit sa kanya, agad niya itong itulak palayo. Ito ang dahilan kung bakit siya iniwan ng kanyang kasintahan na si Hee-jun. Ngayon si Hee-jun ay nakikipag-date sa isang magandang babae na nakikisali sa mga intimate gestures. Ang pangalan niya ay Dahyun. Si Dahyun at Yura ay hindi mapaghihiwalay na matalik na magkaibigan. Nagsimulang gumala ang kamay ni Hee-jun sa katawan ni Dahyun. Kung ikukumpara kay Yura, mas tinatanggap ni Dahyun ang physical intimacy. Hinawakan niya ang kamay ni Hee-jun, ngumiti at dinala siya sa isang liblib na lugar. Pagkatapos maglaro ng bola, bumalik si Yura sa silid-aralan at natisod sina Hee-jun at Dahyun sa isang matalik na yakap. Nagmamadaling magpaliwanag si Dahyun, ngunit sumagi sa isip ni Yura ang imahe ng pakikipaghiwalay ni Hee-jun sa kanya. Tahimik na inamin ni Hee-jun na in love siya kay Dahyun. Agad na tumalikod si Yura at hinabol siya ni Dahyun, humihingi ng tawad. Sinusubukang sugpuin ang kanyang panloob na kaguluhan. Nagkunwari si Yura ng kawalang interes kahit na sarkastikong naisin si Dahyun ng mabilis na panganganak. Pagkatapos ipinahayag ni Dahyun at Hee-jun ang kanilang relasyon. Lahat ng tao sa klase ay nakatutok ng mabuti. Bagamat medyo bukas na bansa ang South Korea, ang mga pinagpalit na pagmamahal sa loob ng kanilang grupo ng kaibigan ay nagulat pa rin sa lahat. Alam ng lahat ang tungkol sa relasyon ni Dahyun, Yura at Hee-jun. Gayunpaman si Hee-jun at Dahyun ay tila walang pakialam sa awkwardness, walang kahihiyang ipinakita ang kanilang pagmamahal sa harap ng kanilang mga kaklase. Sa galit, nagpa siya si Yura na ibuhos ang lahat ng kanyang lakas sa sports. Sa kasamaang palad, habang nag-abala, nabangga siya ng kung sino dahilan para tumama ang kanyang relay baton sa kanyang ulo. Bumagsak si Yura sa lupa, nahihiya at pumikit. Sa kabutihang palad, ang kanyang kaibigan noong bata pa si Namho ay lumitaw sa isang kapansin-pansing romantikong paraan na sumugod upang kunin siya. Napanganga ang mga kaklase nila sa pagtataka. Si Namho ang pinakagwapong lalaki sa paaralan, walang babaeng makakalaban sa kanyang alindog. Lumipat ang eksena sa opisina ng nurse. Habang papaalis na si Yura, kinaladkad ni Dahyun si Hee-jun para bisitahin, umiiyak at kumapit sa kanya para maaliw. Nakahiga sa kama, hindi na kinaya ni Yura. Binuksan niya ang kanyang mga mata at sinipa ang mga ito palabas. Nang maglaon na karamdam ng panlulumo, naghanda si Yura na umuwi. Sa daan, nadatnan niya si Namho na naghihintay sa kanya. Nang makita ang marka sa noo ni Yura, tinukso niya para kang Indian. Pagkatapos ay tinanong niya kung nagalit siya sa kanyang matalik na kaibigan na nakikipag-date sa kanyang dating kasintahan. Sumabog si Yura, sumisigaw, wala itong kinalaman sa kanila. Ito ay dahil sa polusyon sa lupa at sa patuloy na digmaan sa gitnang silangan. Ang kanyang katawa-tawang paliwanag ay nawalan ng imat kay Namho. Pag-uwi, sumama ang mood ni Yura. Ang mga online forum ng paaralan ay napuno ng mga larawan ng kanyang pagbagsak. Ang kanyang pekeng pagkahilo ay ibinulgar ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang mahinang pag-arte. Bukod dito, ang mga pangalan ni Dahyun at Hee-jun ay nasa lahat ng dako. Nang makita ang lahat ng ito, si Yura ay nasa bingit ng pagkasira. Kinabukasan, sa paaralan, ipinagpatuloy ni Dahyun ang kanyang relasyon sa harap ni Yura. Kailangang iligtas ng lahat ang mukha. Upang mabawi ang kanya, gumawa si Yura ng isang napakatalino na plano para hilingin kay Namho na magpanggap bilang kanyang kasintahan. Si Namho sa kanyang kagwapuhan at pangangatawan ay siguradong mapapahiya si Dahyun. Ngunit ang pag-iisip ay nakaramdam ng insecure kay Yura. Sa kabila ng pagiging kaibigan noong bata pa, palaging tinatanggihan ni Namho ang kanyang mga pag-usad. Kahit na siya ay may sakit, siya ay barilin siya palayo sa kanyang kama. Determinado na i-one up si Dahyun, nagpa siya si Yura na hilingin kay Namho ang pabor na ito. Si Namho sa kalagitnaan ng pag-inom, halos mabulunan, sinasabi sa kanya na magwala. Ngunit nilalaro ni Yura ang kanyang trump card, ang autograph ni Son Heung-min. Bagamat hindi alam ng mambabasa kung sino iyon, batay sa kanilang mga paglalarawan, malinaw na sikat siyang manlalaro ng soccer at si Namho ay isang diehard fan. At kaya nagsimula ang pekeng relasyon ni Yura at Namho. Nangako sila sa isa't isa na walang physical contact.
Ngunit sa lalong madaling panahon na ginawa nila ang kasunduan ay lumitaw sina Dahyun at Yijun na nagsasagawa ng hindi naaangkop na pag-uugali sa harapan nila at inimbitahan sila sa bahay ng pag-ibig noong gabing iyon. Para hindi madaig pumayag si Yura. Ngunit pagdating sa bahay ng pag-ibig si Yura ay halos mahiya. May lumabas na mag-asawa na gusot na kitang-kita pa rin ang tisyo ni Yu sa loob. Ang protective gear sa mesa at ang kakaibang atmosphere ay sobra para kay Yura. Binuksan niya ang TV ngunit ang mga nakakagambalang imahe ay mabilis na pinatay ni Yura. Sa sandaling iyon mula sa susunod na silid ang mga tunog na nagpapahiwatig ni Dahyun at Yijun ay naanod. Nag-alab ang mapagkumpetensyang espiritu ni Yura. Sigaw niya papunta sa apartment nila. 8 beses ko itong ginawa kahapon, nagpapahinga ngayon. Nang matapos ay umuwi na ang dalawa. Nakatira sila sa tapat ng bulwagan mula sa isa't isa. Madalas sumilip si Yura kay Namho na nag-eehersisyo. Hinding-hindi siya makontento sa panunood ng pag-flex ng mga kalamnan nito. Nang mahuli siya ni Namho, tinawag niya itong pervert. Kaya lang nag-away sila sa hallway hanggang 3 AM. Pagbabago ng eksena. Inimbitahan ni Yura si Namho sa isa pang double date. Sa totoo lang isa lang itong pagkakataon para sa mga babae na makipagkumpetensya. Ngunit sa pagkakataong ito dinala ni Dahyun at Yijun ang kanilang pampublikong pagpapakita ng pagmamahal sa isang bagong antas. Sa gitna ng mataong lugar naghalikan sila, nagpa-picture pa si Yura. Tapos si Yura at Namho naman. Pareho silang umarte na parang hindi nila matiis ang isa't isa. Itinaas ni Namho si Yura sa kanyang balikat na parang isang sako ng patatas. Nagtawanan ang mga nanonood kasama sina Yijun at Dahyun. Dahil ayaw mawalan ng mukha, sinamantala ni Yura ang pagkakataon habang si Namho ay hindi pinapansin at hinalikan siya sa labi. Kaya't si Namho sa awkward position binuhat si Yura para halikan. Sa kanilang anggulo parang may mga dila. Hindi malinaw kung sino ang nagpasimula nito. Ngunit kalaunan ibinagsak ni Namho si Yura pabalik sa lupa. Habang pauwi nakaramdam ng pagkasuklam si Namho na parang natapakan ang tae ng aso. Nagtalo sila, sinisisi ang isa't isa sa pagsisimula ng pagkilos ng dila. Nagpasya si Namho na wakasan ang kanilang pekeng relasyon. Sa kanyang pagkabalisa natapilok si Yura at naspray ang kanyang bukong-bukong. Walang pagpipilian si Namho kundi buhatin siya pauwi sa kanyang likuran. Habang buhat-buhat siya, napagtanto ni Yura sa unang pagkakataon na ang likod ni Namho ay tunay na ligtas. Ang kapaligiran ay lumago, subtly intimate. Ngunit biglang naging pilit ang ekspresyon ni Yura. Ang bawat tao'y may 3 kagyat na pangangailangan. May mga bagay na hindi na talaga kayang pigilan. Tumakbo si Namho na parang baliw. Nakuha na lang niya si Yura sa banyo bago pa niya ito mahawakan. Nang matapos siya, nahiga si Yura sa kama habang ang pawisan at pagod na si Namho ay pinunasan ang kanyang kilay gamit ang kanyang sando. Habang ginagawa niya, biglang dumilat si Yura. Nang mapansin ni Namho ang titig ni Yura, isang mapaglarong pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan. Hinubad niya ang kanyang kamiseta, tumambad kay Yura ang kanyang pangitaas na katawan. Sa isang sulyap lang nalaglag ang panga ni Yura at napalunok siya. Lumapit si Namho kay Yura na pabuntong hininga ito. Pagkatapos ng panunokso, nilagyan ni Namho ng ice pack ang bukong-bukong ni Yura at umalis. Nang gabing iyon nagkaroon ng isa pang hindi nararapat na panaginip si Yura. At muli si Namho ang bida. Kinabukasan pagdating ni Yura sa klase, may bagong ice pack na inihanda si Namho para sa kanya. Sa puntong ito napagtanto ni Yura na may mali sa kanya. Kahit anong gawin ni Namho parang hindi kapani-pani, walang gwapo, parang may beauty filter. Kailan pa naging malakas at mailap ang batang ito? Si Yura ay lubos na nabihag sa kanyang kaakit-akit. Nahihiya sa kanyang pagtitig, tinawag na naman siyang pervert ni Namho. Kahit nainis, hindi maalis ni Yura ang kanyang mga mata sa kanyang pangangatawan. Sa sandaling iyon napagtanto ni Yura na ang pisikal na pakikipag-ugnayan sa opposite sex ay maaaring hindi naman masama kung tutuusin. Mula noon si Yura ay patuloy na dinadala sa katawan ni Namho. Sa sketching class hindi niya namamalayan na iginuhit niya ang kanyang abs. Unti-unti si Namho lang ang nakikita ni Yura. Ang lahat ng iba pang mga lalaki sa kanyang klase ay nagsimulang inisin siya. Upang kontrolin ang kanyang pag-iisip, nagpasya si Yura na tapusin ang kanilang charade. Nag-text siya kay Namho na hinihiling na magkita kami pagkatapos ng klase.
Pagka-send pa lang ng text may nakita siyang pamilyar na figure sa malapit na eskinita. Si Namho iyon. May kasama siyang isang babae at sila ay kumikilos ng matalik. Binuksan pa ng dalaga ang kanyang kamiseta, tumambad ang dalawang puting patch sa loob. Agad itong nawala ni Yura, nagpakawala ng isang malakas na sigaw. Gulat na tanong ni Namho, Yura, nababaliw ka na ba? Hindi alam ni Yura kung ano ang isasagot. Gusto niyang sigawan si Namho. Pero naalala niya hindi pala niya ito tunay na girlfriend. Matalo lumayo siya. Habang pauwi hindi naiwasang tanungin ni Yura si Namho sino ang babaeng iyon. Mahinahong sagot ni Namho, wala kang karapatang magtanong. Agad na natahimik si Yura. She insisted, regardless we're publicly dating ngayon. Kung kumilos ka ng walang ingat at kumalat ang chismis mawawalan ako ng mukha. Kaya nagkaroon sila ng matinding away at tinapos ang kanilang pekeng relasyon. Kinabukasan pumasok si Yura sa paaralan na nagngangalit. Gaya ng dati sina Dahyun at Yejun ay ganap na hindi nabigla sa mga kaina-hinalang sulyap, nagpatuloy sa kanilang tahasang pagpapakita ng pagmamahal. Nang makita ng kanyang mga kaklase si Yura na dumating na mag-isa, nagsimula silang magtanong sa relasyon nila ni Namho. Sinubukan ni Yura na mag-isip ng dahilan, ngunit nang matapos siyang magsalita dumaan si Namho sa kanya nang walang kahit isang sulyap. Lubhang napahiya si Yura. Habang nag-gym class biglang nakaramdam ng matinding pananakit si Yura sa kanyang tiyan. Si Namho ay likas na kumilos upang tingnan siya, ngunit nang mapansin ang mapanuksong tingin ng kanilang mga kaklase umatras siya at iniwan si Yura para ipagtanggol ang sarili. Kaya nagpunta si Yura sa opisina ng nurse mag-isa. Habang nagpapahinga tinanong ni Yura ang nurse, kamakailan lang bumibilis ang tibok ng puso ko at madaling namumula ang mukha ko. Nasusuka din ako minsan at grabe ang mood swings ko. Sinabi ng magandang nurse kay Yura, mukhang nararanasan mo ang mga sintomas ng lovesickness. Sa oras ng tanghalian nakaupo si Yura kasama sina Namho, Yejun at Dahyun. Naiirita si Yura sa sweet gestures ni Dahyun at Yejun pero hindi niya kayang suklian, lalo na pagkatapos ng away nila ni Namho. Pagkatapos iminungkahi ni Dahyun na pumunta silang lahat sa isang resort para sa katapusan ng linggo. Nang walang pag-iisip agad na pumayag si Yura, hindi nag-abala na kumonsulta kay Namho. Galit na galit si Namho. Kinaladkad niya si Yura papunta sa rooftop at mariing sinabi, tambak ang resort na iyon, mag-isa ka. Tumalikod na siya para umalis. Kalmadong hinarang ni Yura ang kanyang dinadaanan. Naglabas siya ng sulat. Nang makita ang sulat agad na gumuho ang malamig na ekspresyon ni Namho. Sa sulat na ito makakadalo siya sa isang fan meet kasama ang kanyang idolo. Sa huli pumayag si Namho na samahan si Yura sa resort na tinawag niyang tambakan. Sa resort sinundan ni Yura si Dahyun papunta sa kwarto nila pero pinigilan siya ni Dahyun, gusto siyang makasama sa kwarto ni Yejun. Nagulat si Yura. Naniniwala siya na hindi dapat magsama sa isang silid ang mga binata at babae, ngunit ito ay si Dahyun. Kalmadong sabi ni Yura, wala akong problema dito. Kaya pumunta siya sa kwarto ni Namho. Sa susunod na sandali isang awkward na sitwasyon ang naganap. May nahulog na kahon sa bag ni Yura kung hindi siya nagkakamali. Talagang naglalaman ito ng ultra-thin 0.01 condom. Lumingon si Namho. Mabilis na tinapakan ni Yura ang kahon. Ang awkward niyang posture ay napatawa si Namho. Napagtanto ang isyu, si Namho ay nagkunwaring lumabas ng silid. Mabilis na sinipa ni Yura ang kahon ng kondom, ngunit dumapo ito sa paanan ni Namho. Sa kanyang dalubhasang kasanayan sa soccer, madaling nahuli ito ni Namho. Pagtingin sa kahon sa kamay niya, nanlaki ang mga mata ni Namho sa gulat. Actually hindi ito para kay Namho. Kanina nakita niya si Yejun na bumibili ng kondom sa convenience store. Sa kabila bumili rin si Yura ng isang kahon. Matapos lumipas ang awkward moment, nagtungo ang grupo sa pool. Sa pool iniisip ang tungkol sa kanyang mga sintomas, nagsimulang magpantasya si Yura tungkol sa kanyang sarili at kay Namho na gumagawa ng mga bagay na hindi masabi sa ilalim ng tubig. Napakalambot ng dila ni Namho, napakakinas ng kanyang katawan. Kung hindi tinawagan ni Dahyun si Yura, ang susunod na eksena ay nangangailangan ng bayad na subscription. Tinanong ni Dahyun si Yura, bakit mo gusto si Namho? Mukhang hindi gaanong kahanga-hanga siya kaysa kay Yejun. Napanganga si Yura dito. She retorted, Namho bukod sa masama sa pag-aaral ay magaling sa lahat. Siya ay malakas, magaling at magaling magluto.
Hindi man lang may kumpara ni Yujun. Ngunit agad siyang natalo sa katotohanan. Dahil bukod sa masama sa pag-aaral si Namho ay masama rin sa pag-inom. Yujun at Dahyun condescendingly told Namho kung hindi ka makakainom dapat kang umupo kasama ang mga bata. Nang marinig ito nagalit si Namho. Sumama siya sa inuman determinadong makisabay. Ngunit ang katotohanan ay napatunayan. Bukod sa masama sa pag-aaral si Namho ay masama rin sa pag-inom. At ang masaklap paggrabe siya sa mga laro. Sa tuwing siya ay nawawala noong huling natalo siya kailangan niyang magsagawa ng penalty. Dahil dito napaupo si Yuri sa kondongan ni Namho nagtitigan ang dalawa sa mata. Pagtingin sa mukha ni Yuro hindi makapag-ipon ng kahit anong romantikong damdamin si Namho. Gusto niya talagang tumawa. Bawat interaksyon ni na Aijun at Doyon ay tila dinisenyo para pahirapan sila. Ngunit nakahanap si Namho ng mga pagkakataon para tulungan si Yuri na makabawi. Ang pagkakita sa kanyang ex-boyfriend na nakahawak sa kanyang ulo at umuungol ay nagdala kay Yuri ng hindi maipaliwanag na kasiyahan. Makalipas ang 2 oras tuluyan nang nawalan ng kakayahan sina Aijun at Doyon. Kahit lasing hindi nakalimutan ni Doyon na pangasiwaan ang parusa ni Yuri. Inutusan niya sina Yuri at Namho na maghalikan ng mapusok sa loob ng 1 buong minuto. Isang halik na parang 6 na buwang pampasigla. Ang karagdagang pakikipag-ugnayan sa kabaligtaran ng kasarian gayunpaman ay ipinagbabawal. Nang marinig ito nagprotesta si Namho ngunit ipinagkanulo siya ng kanyang mga aksyon. Hinayla niya palapit si Yuri na pilit kumawala. Sinamantala niya ang pagkakataong ipasok ang dila sa bibig nito. Si Yuri ay nakaramdam ng ganap na disoryentasyon. Hindi niya maintindihan kung ano ang relasyon nila ni Namho. Sa paghahanap ng kasagutan isinantabi niya ang kanyang sama ng loob at nakipag-usap ng tapat sa kanyang dating nobyo na si Aijun. Pinayuhan ni Aijun si Yuri na mamuhay ng mas malaya at gawin ang gusto niya. Bakit maghintay hanggang kasal para sa pisikal na intimacy? Ang pisikal na koneksyon ay mas madali kaysa sa emosyonal na koneksyon siya ay nagtalo. Nauwi man sa sakit at least may saya. Ang magulo na pangangatwiran na ito ay umalangaw-ngaw kay Yuri. Hinanap niya si Namho tahimik na nakatingin sa kanya na may pagnanasa sa kanyang mga mata. Sa sumunod na sandali nagkusa si Yuri at hinalikan siya. Hindi napigilan ni Namho ang tukso. Hinayla niya ito papunta sa kanyang kondongan sinundan ng isang agresibong halik na puno ng dila. Ang kanyang kamay ay lumipat patungo sa kanyang huling linya ng depensa ang pagtanggal sa hadlang na iyon ay walang alinlangan na haantong sa isang bagay na higit pa. Si Yuri ay hindi kapani-pani walang tensyon at hindi sigurado kung ano ang gagawin. Ang biglaang katigasan laban sa kanya ay nakakabigla. May makakakita ba? Maituturing bang hindi cool ang kanyang one-piece bra? Tila naramdaman ni Namho ang kanyang pagkabalisa. Huminto siya tumingin sa kanya ng may determinadong tingin. Gusto niyang bumalik sa kanyang silid. Yuri natatarantang sumang-ayon. Bumalik sa silid lumubog siya sa ilalim ng mga takip hindi sigurado kung paano kikilos. Naligo si Namho sa banyo. Nang marinig ang pag-agos ng tubig ang isip ni Yuri ay nakagawa ng mga maruruming imahe. Sa ngayon inihanda na ni Yuri ang kanyang sarili. Ngunit walang karagdagang pagsulong si Namho. Masunurin siyang nakahiga sa sahig hanggang umaga. Marahil dahil sa nerbiyos ni Yuri naniwala siya na hindi siya tanggap. Ngunit ang kakaibang gabing iyon ay naging isang mahalagang alaala para kay Yuri. Napahadjejek pa siya sa sarili ng hindi mapigilan. Si Yuri at Doayan ay naghahanda ng mga sangkap sa kusina. Nagkunwaring walang pakialam nagtanong si Yuri ano ang tumutukoy sa isang romantikong relasyon sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Nabibilang ba ang paglalagay ng iyong kamay sa kanilang likod? Doayan bahagyang tuliro tumugon sigurado sa ibabang likod. Ang harap ay hindi binibilang. Yuri pressed what if kissing is involved. Sa wakas ay nagbigay ng tiyak na sagot si Doayan. Pagkatapos ito ay 79% isang romantikong relasyon. Agad na lumiwanag ang mood ni Yuri. Nangatuwiran siya na kahit na hindi malinaw na tinukoy ang kanilang relasyon ang kanilang mga aksyon ay nagpapahiwatig ng pagsang-ayon sa isa't isa. Siya ay opisyal na kasintahan ni Namho. Sa kaisipang ito ay matatag na nasa isip nagsimulang pumili si Yuri ng pagkain para kay Namho habang kumakain sila. Nang maghiwalay sila gumawa pa siya ng hugis puso gamit ang kanyang mga kamay para sa kanya. Ngunit ang ekspresyon ni Namho ay walang pakialam kahit na may hangganan sa paghamak.
Pag-uwi hindi napigilan ni Yuri ang pananabik sa kanya. Nag-text ito sa kanya ngunit engrossed siya sa kanyang pag-eehersisyo. Binasa niya ang mensahe ngunit hindi nag-reply. Kinabukasan nagkwento sa kanya ang mga kaklase ni Yuri ng isang tragic love story. Ang isang batang babae ay nagkumpirma lamang ng isang relasyon sa isang lalaki ngunit agad na itinapon. Ang maikling anekdota na ito ay nagpabagabag kay Yuri. Hinanap niya si Namho, gusto niyang yayain na kumain kasama niya ngunit tumanggi ito. Pupunta daw siya sa internet cafe para maglaro at wala siyang oras para sa kanya. Ang reaksyon ni Namho ay nagpasigla sa kanyang pagkabalisa. Nagsimula siyang mag-overthink. May ginawa ba siyang hindi dapat kasama ng ibang babae? Sinimulan pa niyang sisihin ang sarili dahil hindi niya ito pinayagan noong isang gabi. Marahil iyon ay nagalit sa kanya. Kaya gumawa ng desisyon si Yuri. Nag-text siya kay Namho. Nakauwi ka na ba, pwede ba akong lumapit? Sumagot siya, walang tao sa bahay. Gusto mo bang sumama? Nag-isip sandali si Yuri at pumayag. Pakiramdam niya ay mas mabuti kung walang tao sa bahay. Gagawin nitong hindi gaanong awkward ang ilang bagay. Pagkatapos nagsimula siyang maghanda. Sinubukan niya ang bawat damit at naglabas ng mga alahas na kumukuha ng alikabok sa kanyang vanity sa loob ng maraming taon. Pabango lipstick, wala siyang pinalampas ni isang detalye. Handa nang dumating si Yuri sa pintuan ni Namho at kinakabahang pinindot ang doorbell. Pinindot niya ito ng paulit-ulit ngunit walang bakas ng kanya. Tinawagan niya siya at natuklasan na noong sinabi niyang walang tao sa bahay, literal niyang sinadya iyon. Galit na galit tumakbo si Yuri sa gym para hanapin siya. Ngunit nang dumating siya, nasaksihan niya ang isang eksenang nagbunsod ng pagnanais na maghiganti. May kasamang ibang babae si Namho at pareho silang may mga tato sa dibdib. Tumalikod na si Yuri para umalis pero hinabol siya ni Namho. Galit na babala niya, kung patuloy kang nagkakagulo ng ganito, tapos na tayo. Halos umatras si Yuri pero lumapit yung ibang babae. Hindi mailigtas ang mukha, tumakbo si Yuri pauwi at tahimik na umiyak. Samantala ang babaeng kasama ni Namho ay nagse-lecture sa kanya. Bakit hindi ka maging tapat? Tila ang kanilang relasyon ay hindi kasing tapat tulad ng nakikita. Kinabukasan nabawi ni Yuri ang kanyang espiritu at napawi ang kanyang kalungkutan. Nakatingin siya sa labas ng bintana. Pagbalik sa paaralan, nagpalit siya ng upuan. Nagkaroon pa siya ng malaking argumento kay Namho na nagdedeklara na ikukulong niya ito sa tuwing makikita niya ito. Nagtinginan ang mga kaklase nila na nagtataka. Parehong natarante sina Yijin at Doyon. Maya-maya ay dumating na ang nanay ni Yuri sa school. Ipinaalam niya kay Yuri na malapit na silang mag-camping kasama ang pamilya ni Namho. Tatanggi na sana si Yuri nang idagdag ng kanyang ina malapit nang lumipat si Namho. Agad na binura ng pahayag na ito ang lahat ng sama ng loob ni Yuri. Nang gabing iyon nagsimula ang camping trip gaya ng plano. Pinapunta ng mga nanay nila sina Namho at Yuri para bumili ng mga gamit. On the way nagtalo sila dahil kinuna ni Yuri ng picture si Namho na naninigarilyo, balak na ipadala ito sa kanyang ina. Para hindi na madaig, gumanti si Namho sa pamamagitan ng pagkuha ng hindi nakakaakit na larawan sa kanya. Nagpatuloy ang pagtatalo. Frustrated na hindi niya mapanalunan ang argumento, inilagay ni Yuri ang kanyang telepono sa dibdib ni Namho. Mukha siyang awkward pero hindi siya gumalaw. Sa wakas inihagis ni Yuri ang kanyang telepono na basag ito. Galit na sigaw ni Namho ngunit tumagal lamang ng 3 segundo ang kanyang pagsabog. Siya ay isang magiliw na kaluluwa. Paano siya mananatiling galit sa babaeng gusto niya? Bumalik sa campsite, nag-ihaw pa si Namho ng marshmallows para kay Yuri. Hindi na nakapagpigil, sa wakas ay nagtanong si Yuri kung lilipat ka, ano ang mangyayari sa iyong munting kasintahan. Nagkaroon ka ng girlfriend noon at ganoon ang pakikitungo mo sa akin. Bakit ka huminto noong gabing iyon? Si Namho, nalilito sa mga tanong at hindi maipaliwanag, ay sinabi lang, sobra akong uminom. Nang marinig ito, tuluyang naputol ang pag-asa ni Yuri. Pag-uwi nalungkot si Yuri. Pagkatapos ng maraming pagmumuni-muni na pagpasyahan niyang ang kanilang pagpapanggap na relasyon ay nararapat sa isang maayos na wakas. Nagpasya siyang bigyan si Namho ng soccer ball na pinirmahan ng kanyang idolo. Nag-text si Yuri kay Namho, nagpaalam na magkita kami sa rooftop. Bigla niyang naalala na sira ang phone niya. Nagsimula siyang hanapin siya. Sa daan nabangga ni Yuri ang guro ng gym at isa pang babae.
Sinadyang iwasan ni Yuri ang pakikipag-eye contact sa dalaga sa tingin niya rito ay isang romantikong karibal. Ngunit magiliw siyang binati ng dalaga at niyaya siya ng juice. Tatanggi na sana si Yuri nang marinig niyang tinawag ng dalaga ang gym teacher na nanay na ikinatulala niya. Sa pagkakaalam niya walang anak ang guro sa gym. Ipinaliwanag ng dalaga ang kanyang sitwasyon. Mag-isa pala siyang pinalaki ng kanyang ina. Para sa mga personal na dahilan at upang maiwasan ang tsismis inilihim ito ng kanyang ina. Pagkatapos ng pag-uusap na intindihan ni Yuri ang lahat. Ang pangalan ng babae ay Siyong. Gusto niya ang mga babae at dating mahilig sa sports. Ngunit pagkatapos ng isang pinsala nawala ang buong tiwala niya. Hiniling ng guro ng gym kay Namho na tulungan ang kanyang anak kung saan sila nagkakilala. Tungkol naman sa tato na hindi naintindihan ni Yuri ito talaga ang pangalan ng idolo ni Namho. Salamat kay Namho naging fan din si Siyong. Sinabi pa ni Siyong kay Yuri na si Namho ay nahihiya at may gusto sa kanya ngunit natatakot siyang magtapat sa pag-aakalang hindi sinuklian ni Yuri ang kanyang nararamdaman. Ang emosyon ni Yuri ay isang ipoypo. Samantala si Namho ay nag-iimpake ng kanyang mga gamit pakiramdam na wala ng pag-asa. Noong siya ay nasugatan at hindi makapaglaro ng soccer inaliw siya ni Yuri. Doon siya nagsimulang magkagusto sa kanya. Nasiyahan siya ng husto sa kanilang pagpapanggap na relasyon ngunit ngayon ay malapit na silang maghiwalay ng landas. Nagpaalam na si Yuri kay Siyong at nagsimulang mag-practice ng confession sa kwarto niya. Pagdating sa bahay ni Namho nadatnan niya itong nakaimpake na lahat nadudurog na naman ang kanyang puso. Kinabukasan sa paaralan natagpuan ni Yuri ang kanyang silid-aralan na pinalamutian na parang isang eksena sa pagtatapat. Ipinakita sa screen ang mga larawan nila ni Namho. Hindi napigilan ang sarili tumawa ng malakas si Yuri. Sumulpot si Namho sa likod. Tuwang-tuwang niyakap siya ni Yuri. Binuksan ng mga kaklase nila ang ilaw naghiyawan at nagsitakbuhan. Ngunit pagkatapos sinabi ni Namho wala itong kinalaman sa akin. Si Doyon at Yejen pala ang nag-orchestrate ng surprise para matulungan sina Yuri at Namho na magkasundo. Masaya ang lahat nakakalimutan ang anumang mga nakaraang hinaing kina Doyon at Yejen. But then nagbago ang ekspresyon ni Namho. Iniwan niya si Yuri at naglakad palayo na iwan ang lahat na nalilito. Maya-maya pa ay nahiga na si Yuri sa kanyang kama sa kawalan ng pag-asa. Siya ay naging katatawanan ng paaralan. Hindi niya maintindihan ang mga kinikilos ni Namho. Bigla niyang binuksan ang kanyang bintana handang sumigaw. Pero natigilan siya. Nakatayo si Namho sa labas may hawak na karatula na nagsasabing I love you. Ito ang totoong pag-amin ni Namho. Kaya pala hindi niya na-acknowledge yung nasa school. Maya-maya lang ay lumitaw ang nanay ni Namho. Nang makita ang batang mahal ng kanyang anak sinimulan niya itong turuan. Tumakbo palabas si Yuri at nagkita sila sa rooftop. Pagkatapos ng isang nakaaantig na pag-amin nagsimula silang mag-away na tinatawag ang isa't isa na nahihiya. Pero bigla silang humagalpak ng tawa. Mas sweet pa sa honey ang eksena. Kinabukasan sa school sinabi ni Yuri kay Doyon at Yejen being friends with you guys isn't bad pero wag mo na ulit gagawin yon. Ang dahilan. Nagkaroon ng bagong kaibigan si Yuri na si Siyong. Sa kanya walang mga paghahambing walang pagkukunwari. Maaari pa nga silang manood ng mga pang-adultong pelikula ng magkasama at makipag-video call kay Namho. Kahit nakalayo na si Namho kasi simula pa lang ng kanilang love story. Ang pangalan ng babaeng ito ay Nayon. Siya ay katamtaman sa lahat ng paraan. Average na build, average na hitsura, average na personalidad. Sa kabila nito nangangarap siyang ibigay ang sarili sa isang karapat-dapat. At may kaklase niyang si Kang Jun. Sa tuwing nakikita niya si Kang Jun nagkakaroon ng mga paro-paro si Nayon. Nakita niya itong naglalakad patungo sa kanya na may dalang bag. Sa totoo lang ideal type ng maraming babae si Kang Jun. Siya ay isang trainee sa loob ng 2.5 taon. Dahil sa mga isyu sa loob ng grupo ang kanyang mga pangarap ng pagiging bituin ay naudlot. Sin-change na nga ako si Nayon na magpapayat ngunit kumakain ng instant noodles. Sabi ng best friend niya ipapakilala daw siya sa isang lalaki. Unconsciously lumabas ang imahe ni Kang Jun sa ulo ni Nayon. Sa pagkakataong iyon may lumapit sa kanila na lalaki. Hindi nakakagulat halatang interesado siya sa matalik niyang kaibigan. Iminungkahi niya na sabay silang kumain at binanggit ang isa pang kaibigan na nagdadala ng mas maraming pagkain.
Ang kanyang kaibigan ay sabik na sumang-ayon ngunit nag-aalangan si Nayon. Bakit naman wala kasi siyang makeup? Nagmamadaling pumunta si Nayon sa banyo at naglagay ng buong mukha ng makeup. Nang makita ang kanyang dramatikong pagbabago lahat ay bumulalas huwag mag-makeup sa susunod. Nang matapos naghanda si Nayon na bumalik ngunit nakasalubong niya ang presidente ng klase si Kuyoon. Ang gulo ng babaeng ito. Sa kabila ng pagiging maganda natutuwa siyang ibaba si Nayon. Higit pa rito determinado siyang maging object of affection para sa libu-libong lalaki. Kinukot siya ni Kuyoon si Nayon dahil may lipstick sa ngipin at binibilang pa ang baba. Higit sa lahat inaagaw niya ang taba ng tiyan ni Nayon. Napapikit si Nayon. Hinawakan niya sa lalamunan si Kuyoon at itinaas sa ere. Sa susunod na sandali nagising si Nayon. Panaginip lang pala. Sa katotohanan siya ay mahiyain at hindi maglalakas loob na harapin si Kuyoon. Bumalik sa mesa. Si Nayon na may kumpiyansa ay naghahanda na gayumahin ang dalawang lalaking nakaupo doon. Ngunit nauurong sila sa takot sa kanyang hitsura. Sa bagay hindi naman nakakatakot ang pangit. Ang nakakatakot ay pangit at walang kamalay-malay. Nagrereklamo ang kaibigan niya na grabe ang timing ni Nayon. Inis na sagot ni Nayon na masyadong pangit sa kanya ang mga lalaki. Little does she know na nilagay lang niya lahat ng makeup para sa kanila. Si Nayon ay nagpatuloy sa paglamon ng pagkain. Pagbabago ng eksena. Stuffed umuwi si Nayon. Nag-iiho ng karne ang nanay niya. Ang kanyang kapatid na lalaki na hawak ang kanilang aso ay tinutukso sa kanya na hindi siya mawawalan ng 20 pounds. Nag-aapoy ito sa galit ni Nayon. Ipinapahayag niya na magpapayat siya. The very next second she's at the table enjoying her mom's barbecue tuluyan nang nakalimutan ang mga salita ng kapatid niya. Balik sa kwarto niya. Labis na panghihinayang ang nararamdaman ni Nayon. Tumutugtog siya ng kanyang gitara ang kanyang tanging talento. Kinabukasan sa paaralan binuksan ni Nayon ang kanyang locker para maghanap ng isang kahon ng regalo at isang tala. Nayon ang taba mo talaga. Nang makita ang signature G sa dulo nagliwanag ang mga mata ni Nayon. Sa klase sinusuri ni Nayon ang mga lalaki. Tinatanggal niya ang mga hindi kaakit-akit itinuring silang hindi karapat-dapat. Dahil sa tuwa kumuha siya ng mansanas para kainin. Biglang hinawakan ng isang napakagwapong lalaki ang kamay niya at sinabing ang ganda ng mga kamay na ito. Saka siya lumayo. Ang batang ito ay si Jinbom ang nag-iisang lalaki sa klase na karibal kay Kang Jun sa hitsura. Siya ay isang makinis na kausap at madalas na nagpapayo sa kanyang mga kaibigan kung paano manligaw ng mga babae. Lalong lumakas ang pananabik ni Nayon. Kumbinsido siyang nabighani si Jinbom sa kanyang kagandahan. Lumipat ang eksena sa music class. Ito ay araw ng pagsubok. Wala sa mga mag-aaral ang partikular na matalino sa musika. Oras na ni Nayon para sumikat. Kinuha niya ang kanyang gitara at tumugtog ng isang remix. Nastan niya ang guro at ang kanyang mga kaklase kasama sina Jinbom at Kang Jun. Mamaya sa gym class si Kuyoon naman ang sumikat. Sa kabila ng kanyang payat na hitsura mayroon siyang malakas at tumpak na paghagis. Inihagis niya ang bola kay Nayon. Hinarang ito ni Jinbom. Sigurado na si Nayon na iniwan ni Jinbom ang note. Ngunit pagkatapos ay muling hamampun si Kuyoon. Nayon ay nakadapa ng patag sa lupa. Umaagos ang ketchup sa ilong niya. Si Nayon namumula sa kahihiyan nagmamadaling bumalik sa klase. Nakaidlip si Kang Jun at hindi niya maiwasang humanga sa gwapo nitong katangian. Biglang isang ingay mula sa labas ang nagpagulat kay Kang Jun. Hinailan niya si Nayon sa likod ng kurtina. Ang lapit-lapit ay naging dahilan ng pagdugo ng ilong ni Nayon ang dugong kahawig ng ketchup. Kung tipikal na senaryo ito malamang na mag-aalala si Kang Jun na makitang mag-isa kasama si Nayon. Pero hindi iyon inisip ni Nayon. Ginamit niya ang kanyang katawan upang protektahan si Kang Jun na inilihis ang atensyon ng kanyang mga papalapit na babaeng tagahanga. Pagkatapos magalang na inalok ni Kang Jun kay Nayon ang candy na ibinigay sa kanya ng kanyang mga tagahanga. Sa sobrang tuwa ni Nayon halos hindi niya napigilan ang ngiti. Pagkatapos ng klase ipinakita ni Nayon ang love letter na natanggap niya kasama ang candy sa kanyang matalik na kaibigan. Sinabi niya na sila ay mula sa isang secret admirer. Sa hindi kalayuan napapaligiran si Kang Jun ng isang pulutong ng mga babaeng admirer. Sa pagtingin sa love letter sa kanyang kamay at pagkatapos ay sa kanya kumpiyansa na itinuring ni Nayon si Kang Jun bilang isa sa mga kandidato para kay Jay.
Maaaring si Jinbom o maaaring si Kang Jun. Sa bahay determinadong sinabi ni Nayon sa kanyang sarili na hindi niya kailangang magbawas ng timbang. Ang pagiging sobra sa timbang ay isang anyo ng sining na hindi pinahahalagahan ng mga ordinaryong tao. Naglabas siya ng lollipop na binigay ni Kang Jun sa kanyang bibig at nakatulog. Nang gabing iyon nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na mga panaginip. Kung alam ni Kang Jun kung ano ang hitsura niya sa mga panaginip na iyon, tiyak na tatakas siya sa lungsod ng gabing iyon. Kinabukasan sa P-class random na itinalaga ng guro ang mga mag-aaral sa 4 na grupo. Ang assessment ay partner dancing. Nakagrupo si Nayon kasama sina Kang Jun, Jinbom at Gun. Si Gun ay may matagal ng crush kay Kang Jun. Pero sa hindi malamang dahilan noong tanghalian umupo siya sa tapat ni Nayon at nag-alok na maging kapareha niya sa sayaw. Galit na galit si Kuyoon. Green din sa inggit ang best friend ni Nayon. Nagkunwari si Nayon na umiiwas. Ngunit hindi nagtagal, kumpiyansa niyang idineklara sa kanyang matalik na kaibigan na si Jay ay talagang si Kang Jun. Ang kanyang matalik na kaibigan na nasusuka sa pagtitiwala sa sarili ni Nayon ay gustong makipag-facepalm ngunit pinigilan. Bakit naman? Dahil pinaghihinalaan niyang may mga psikolohikal na isyu si Nayon. Nang maglaon habang nanonood ng sine ang hindi maipaliwanag na ingay ay nagmula sa malapit. Sa paghusga sa boses ng babae siguradong si Kuyoon iyon. Sa kanilang pag-uusap malinaw na walang dalang proteksyon ang kasama niyang lalaki at nagbabalak na siyang bumunot. Sanay na si Nayon at ang kanyang kaibigan sa madalas at magulo na escapade ni Kuyoon sa lugar na ito. But then may sinabi si Kuyoon na bumasag sa composure ni Nayon. Si Kuyoon ay nasa telepono nag-uusap tungkol sa isang party na kanyang ginagawa noong Sabado. Ihiga na sana niya si Kang Jun sa kama. Gusto niya talaga siya nitong mga nakaraang araw. Labis na nag-aalala si Nayon. Cut sa mga mag-aaral na nagsasanay ng kanilang mga sayaw sa gym. Si Gun, isang dating trainee, ay ang pinakamahusay na mananayaw. Pagkatapos ng kanyang pagganap nakatanggap siya ng isang buong palakpakan. Hindi pinalampas ni Kuyoon ang pagkakataon na nagkukunwaring nahihiya habang hiniling niya kay Kang Jun na maging partner niya sa sayaw. Hindi sumagot si Kang Jun. Sa tanghalian tinawag muli ni Kuyoon si Kang Jun para maupo sa tabi niya. Ngunit si Kang Jun nang walang pagdadalawang isip ay naglakad patungo kay Nayon at ibinigay pa sa kanya ang paa ng manok mula sa kanyang mangkok. Tanong niya, Nayon, will you be my dance partner? Masayang dinampot ni Nayon ang paa ng manok at kinain. Mula sa malayo nakamasid si Jinbom nag-aapoy sa galit. Bakit hindi pinapansin ng dalawang lalaking ito ang magandang Kuyoon para kay Nayon? Walang sagot ang tanong na ito. Dahil sa katotohanan ito ay napaka-imposible. Pagkatapos ng tanghalian inimbitahan din ni Jinbom si Nayon na maging kapareha niya sa sayaw. Si Nayon ay hindi kapani-pani, walang sumalungat. Parehong gwapo sina Kang Jun at Jinbom. Hindi niya talaga alam kung sino ang pipiliin niya. Noon lang nakadiscover si Nayon ng isa pang note sa locker niya. Ang pirma ay J pa rin. Nakasulat, meet me on the rooftop. Tuwang-tuwa si Nayon. Hindi siya makapag-focus sa klase. Ang kanyang isip ay puno ng mga larawan ni Kang Jun at Jinbom. Sino sa kanila si J pagkatapos ng lahat? Pagkatapos ng klase lumabas si Jinbom na may kumpiyansa at pagmamayabang. Nakaramdam ng pagkasabik si Nayon. Ngunit sa sumunod na sandali ay sumulpot na rin si Kang Jun na sinulyapan pa si Nayon. Sino kaya ito? Nagtungo si Nayon sa rooftop. Kasabay nito ang pag-akyat din ni Jinbom at Kang Jun sa hagdan. Pagdating sa rooftop binuhusan ni Nayon ng pabango ang sarili. Pagbukas niya ng pinto nakatayo doon si Kuyoon, isang panunuya ang nakaplaster sa kanyang mukha. Nakita ni Nayon na naghihintay doon si Kuyoon. Akala niya ay nagkataon lamang, ngunit nag-aalala na ang pagtatagpo nila ng kanyang misteryosong lalaki ay natuklasan. Ang agresibong sinabi ni Kuyoon kay Nayon, huwag mong isipin na dahil lang sa mabait si Kang Jun sa iyo maaari kang maging bastos. Ganyan siya sa lahat. Saktong dumating si Jinbom. Tumalikod si Kuyoon at umalis. Inihayag ni Jinbom ang kanyang tunay na kulay. Hindi niya tahasang inamin si Jay pero hinawakan niya ang kamay ni Nayon. Hindi napigilan ni Nayon ngunit labis siyang nadismaya. Inaasahan niyang si Kang Jun iyon. Hinawakan ng mahigpit ni Jinbom ang kamay niya, pinag-uusapan kung gaano siya kalungkot. Habang nagsasalita siya hinihimas niya ang kamay niya at nilero ang mga daliri niya. Nakaramdam ng matinding takot si Nayon. Akala niya ay pervert si Jinbom.
Napakaganda niya at ang tanging natuon niya ay ang kamay niya. Sa susunod na sandali gumamit si Nayon ng isang nakahanda na hakbang upang itulak si Jinbom ng 3 metro ang layo at tumalikod upang tumakas. Sa kanyang pagmamadali hindi niya napansin kung saan siya pupunta at bumagsak sa lupa. Maya-maya lang nagpakita si Kang Jun. Marahan niyang sinubukang buhatin si Nayon at dalhin sa infirmary. Minsan 2 beses nakaramdam ng pagkapahiya si Kang Jun. Ang bigat talaga ni Nayon. Hindi niya ito mabuhat at sa huli ay sumakit ang likod niya. Sa huli si Nayon na ang naghatid kay Kang Jun sa infirmary. Ang nakakabagbag damdaming eksenang ito ay nagpainit kay Kuyoon sa selos. Sa infirmary tinanong ni Nayon si Kang Jun, ikaw ba ang sumulat sa akin ng mga tala? Natarante si Kang Jun sa tanong niya. Pagkatapos ng klase nagkita muli ang dalawa sa hintuan ng bus. Masayang bati ni Nayon sa kanya at naghanda ng umalis. Biglang bumuhos ang ulan. Habang si Nayon ay nag-iisip kung ano ang gagawin, isang payong ang lumitaw sa kanyang ulo. Si Kang Jun ang may hawak nito. Sabay silang naglakad ng dahan-dahan sa sidewalk. Hindi mapigilan ni Nayon ang mapangiti. Lumakas ang atmosfera sa pagitan nila. Nabitawan nila ang payong at nagsimulang maghalikan ng mapusok sa ulan. Pero sa sumunod na sandali nagising si Nayon. Napagtanto niyang panaginip lang ang lahat. Pinagmamasdan ni Kang Jun ang nakapaut na labi niya at tinawag ang pangalan niya para magising siya ng maayos. Medyo nahiya si Nayon. Iminungkahi niya na kumuha sila ng makakain. Pumunta sila sa isang snack bar. Si Nayon ay kumain ng napakalaking mamantika na kagat ng pritong manok, nag-alok pa ng isang piraso kay Kang Jun. Ito ang unang pagkakataon na kumain si Kang Jun ng junk food. Siya ay isang napakadisiplinadong tao. Upang mapanatili ang kanyang pangangatawan hindi siya kailanman nagpakasawa sa hindi malusog na merienda. Pag-uwi halos mapaiyak si Nayon nang makita ang lollipop sa kamay ng kapatid. Regalo iyon ni Jinbom na iniipon niya. Tinuya siya ng kapatid niya. Anong klaseng lalaki ang titingin sayo? Nang marinig ito napaluha si Nayon. Maaaring hindi ma-appreciate ng iba ang kagandahan niya, pero bakit siya kinukutya ng sarili niyang pamilya? Bumalik sa kanyang silid, tahimik na humagulgol si Nayon, nanginginig ang bawat onsa ng laman sa kanyang katawan. Iniisip na inaaliw siya ni Kang Jun. Nagsimula siyang magsanay ng mga sayaw mula sa isang video, determinadong talunin si Kuyoon sa dance competition. Kinabukasan nagsuot si Nayon ng kanyang pinakamagandang makeup at isang matangkad na damit, handang hamanin si Kuyoon. Pagdating niya parehong natigilan sina Jinbom at Kang Jun. Pero hindi sila nakatingin kay Nayon. Nakatingin sila kay Kuyoon. Nakasuot siya ng maiksi at sexy na damit na nagpatingkad sa isang baywang na pangarap lang ni Nayon. Sa mapang-akit na mga mata tumingin si Kuyoon kay Kang Jun. Ngayon determinado siyang lasingin siya at matulog sa kanya. Inabot niya ang kamay niya para hilahin si Kang Jun papunta sa dance floor. Pero tumanggi si Kang Jun. Gusto lang niyang makipagsayaw kay Nayon. Nang walang ibang pagpipilian kinuha ni Kuyoon si Jinbom bilang kanyang kapareha. Habang nagsimula silang sumayaw natulala si Nayon sa kagwapuhan ni Kang Jun. Naging malayo ang kanyang tingin at naisip pa niya ang isang buong music video na naglalaro sa kanyang isipan. Galit na tawag ni Kang Jun na patigil si Nayon. Sa sandaling iyon si Jinbom ay nasa tabi ni Kuyoon na kumikilos ng masigla. Ang reaksyon ni Kuyoon ay malinaw na naiinis siya sa kanya. Maya-maya pumunta si Kuyoon sa kwarto ni Kang Jun. Si Kang Jun ay nagpapahinga habang ang ulo ay nasa kandanggan ni Nayon. Nagmura si Kuyoon sa loob-loob. Sa ilalim ng orkestra sayon ni Kuyoon nagsimula ang party. Ito ang kanyang forte. Habang nagbubuhos ng drinks hindi sinasadyang na-flash niya ang ilang cleavage. Mabilis na sinangga ni Nayon ang tingin ni Kang Jun, napigilan si Kuyoon na malasing siya. Iniinom ni Nayon ang bawat alok na baso. Hanggat nakainom siya ng sapat mananatiling matino si Kang Jun. Unti-unting nanlabo ang mga mata ni Nayon at bumagsak. Nang magising siya madilim na. Umakyat siya sa itaas para tingnan ang mga bagay-bagay at nakita niyang nakasandal si Kuyoon kay Kang Jun masayang nakikipag-chat. Mula sa kanilang pag-uusap narinig ni Nayon na binibigyan ni Kang Jun si Kuyoon ng isang bouquet ng candy dahil lang sa ayaw niya ng matamis. Regalo iyon ng isang fan pero hindi niya napigil ang itapon iyon. Napag-usapan din niya ang tungkol sa timbang ni Nayon na nagpapatunay na ito ay talagang higit sa average. Nasaraan ng loob si Nayon. Bumaba siya at pinagpatuloy ang inuman kasama si Yimin.
Isang lasing na gin bomb ang umamin na galing sa kanya ang regalo sa locker ni Nayon. Pero sa mga mata niya si Kang Jun lang. Nakaramdam ng guilt si Nayon dahil si Kang Jun lang talaga ang nasa puso niya. Nagyakapan sila. Malakas na sinabi ni Jin Bomb I love you Kuyoon. Sa wakas na pagtanto ni Nayon na ang lahat ay hindi pagkakaunawaan. Samantala ang plano ng pang-aakit ni Kuyoon ay umabot sa huling yugto nito. Sumandal siya kay Kang Jun. Ito ay isang post na hindi maaaring labanan ng tao. Tinanong niya si Kang Jun gusto mo ba? Tumingin si Kang Jun sa kanya at sinabing ayaw niya. Tuluyang nabigo ang plano ni Kuyoon. Kinabukasan pumasok si Nayon sa paaralan at napagtantong si Jay ay hindi si Jin Bomb o si Kang Jun. Kaya sino ito? Hindi kaya ang kalbong guro ng heograpiya? Pagpasok sa classroom narinig niyang may kausap si Kuyoon. Naging malinaw ang katotohanan. Binigay ni Jin Bomb ang pabango kay Kuyoon. Hindi niya nagustuhan. Kaya iniwan niya ito sa locker ni Nayon. Sa isang kapritsyo nagsulat din siya ng isang tala na hinihikayat si Nayon na kumain pa. Nagtawanan si Kuyoon at ang kanyang mga kaklase. Dahil ang pirma ni Nayon ay binago din sa lifelong love para lamang kay Kang Jun. Sumiklab ang galit sa loob ni Nayon. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at nagmarcha patungo kay Kuyoon handa siyang sampilan. Sa halip isang carton ng gatas ang tumapon sa buong Nayon. Ngayon mukha na siyang baka. Sa wakas natigilan si Nayon. Sinampal niya ng malakas si Kuyoon. Sinubukan ng mga kaklase na makialam. Ngunit walang kapantay ang lakas ni Nayon. Sa isang matunog na sampal bumagsak si Kuyoon sa lupa. Tagumpay na nagtaas ng kamay si Nayon. Ngunit sa susunod na sandali lahat ng mga estudyante ay sumugod sa gilid ni Kuyoon malakas na pinuna si Nayon. Pagkatapos ay pinagalitan ng guro si Nayon nagmumungkahi na maging sumo wrestler siya. Labis na kaawa-awa ang naramdaman ni Nayon. Tahimik siyang naglakad sa isang tulay naglabas ng pastry mula sa kanyang bag. Ang comfort food lang ang makakapagpagaan ng nega sa kanya. Sa susunod na segundo nahulog ang pastry sa tubig. Siya ay katutubo lunged upang iligtas ito. Nagdagsaan ang mga dumaraan. Pagkatapos ay dumating ang kanyang ina at kapatid galit na galit sa pag-aalala. Nang makitang ligtas si Nayon halos tumulo ang luha ng kanyang kapatid. Magkayakap ng mahigpit ang pamilya ng tatlo. Sa sandaling iyon sa wakas ay nakaramdam ng init si Nayon pagkatapos ng mahabang panahon. Kinabukasan hiniling ni Nayon ang kanyang espirito na magkita si Kang Jun. Hinarap niya ito tungkol sa kanyang mga ginawa kamakailan. Hindi naman nagalit si Kang Jun. Simpleng sabi niya ayoko talaga ng candy. Talagang above average ang iyong timbang. Pero hindi yun hadlang para magustuhan kita. Gusto ko lang makipagkaibigan sa'yo. Normal friends lang. Kung ayaw mo niyan kalimutan mo na may sinabi ako. Nang marinig ang mga salitang ito lumambot ang puso ni Nayon. Kaya't bumalik ang kanilang relasyon sa dati na nagsimula sa kanilang perpektong synchronized na mga pagtatanghal ng sayaw. Doon nagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan. Ang huling yugto ng serye ng Adult Trainee ay nagtatapos dito. Gusto ni Nayon na maging girlfriend ni Kang Jun. Ngunit nakita ni Kang Jun si Nayon bilang isang kaibigan. Hindi man naabot ang kanyang layunin ang kanilang relasyon ay gumawa ng isang malaking hakbang pasulong.